awit at papuri, alalangin sa'yo, hindi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva buong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita po natin si San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng mahal na Birheng Maria. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Nilob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birheng Ina ng nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon, wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan at ibabalik ko kayo sa bundok ng Sion. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaban ng tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin ni iisipin o gugunitain. At hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansa'y magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa,
Pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Magsitayo na po ang lahat. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghagang tungkol sa mag-asik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito ay katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing na hasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa mga kayamanan, ano pat ang salita'y nawalan ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi makapamunga. At inilarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig-60, at may tig 30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mga kapatid, ngayon ay Biyernes, araw ng ating pagpapasalamat at papuri sa ating mahal na pong Jesus Nazareno.
Kaya bigyan po natin ng palakpak ang mahal na pong Jesus Nazareno. Sino po sa inyo ang naniniwala na ang lahat ng nagmula sa Diyos mabuti? Parang iilan lang. Ano? Parang hindi katanggap-tanggap yung sinabi ni Father. Ano? No, sino po sa inyo ang naniniwala na ang lahat ng nagmula sa Diyos maganda? Marami. No? At tandaan natin na ang mga katagang ang lahat ng nagmula sa Diyos mabuti at maganda ay hindi lamang isang kabalintunaan, kundi ito ay isang katotohanan. Lahat ng nagmula sa Diyos mabuti. Lahat ng nagmula sa Diyos maganda. At marahil mga kapatid, sinisimula natin ang pagninilay natin sa gabing ito dahil magandang balikan ng talinghagang ibinahagi ng Panginoon. At ano po ang talinghagang ibinahagi ng Panginoon? Ito po ay nagpapatungkol sa isang maghahasik ng binhi. At sa kanyang paghasik ng binhi, ang iba sa mga buto o iba sa mga binhi napunta sa may daanan, napunta sa may mga kabatuhan, may napunta sa mga damuhan, at meron ding tumanggap ng matabang lupa. At alam natin marahil ang kwentong ito, sinasabi doon sa ating ebanghelyo na kung saan ang lahat ng binhing nahulog sa batuhan hindi tumubo. Bakit? Dahil matigas ang lupa, puno ng bato. At marahil magandang pagnilayan yan sa buhay natin bilang mananampalataya. Dahil tandaan natin ang bawat binhi na nagmula sa nagtatanim, at ang nagtatanim ay walang iba kundi ang Diyos. Walang problema sa binhi dahil ito ay nagmula sa Diyos. Mabuti, maganda. Pero saan nagkakaproblema? Sa lupa. At sino ang lupa? At ano ang lupa? Ang lupa ay ang kalooban at puso ng bawat isa. Kung ang binhing itinanim ng Panginoon, tinanim niya sa pusong matigas, tutubo ba ito? Hindi. At ano po ba ang kahulugan ng pusong matigas? Ang pusong matigas ay ang pusong puno ng galit. Kaya nga, di ba, kapag sinabing ang tigas naman ng puso mo, ang tigas naman ng kalooban mo, dahil yung taong sinasabihan nun, puno ng sama ng loob, puno ng galit. Kaya, ang binhing mabuti na nagmula sa Diyos, hindi natin tunay na matatanggap kung ang puso natin matigas. Ano ho yung pangalawang sinabi doon sa talinghaga? Ang binhing itinanim sa mabatong lugar, na kung saan ito ay tinanim at lumubog naman, naitanim naman, pero hindi ito ganun kalalim. Marami sa ating ganyan sa panahon natin ngayon, na kung saan sinasabi nating tinatanggap natin ang salita ng Diyos, tinatanggap natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, at dahil hindi nga ganun kalalim ang pagtanggap natin, sa mga oras ng unos at pagsubok ng buhay, pinagdududahan. Nagdadalawang isip sa kakayanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. At ano ho yung pangatlo? Mga natanim saan? Sa madamong lupa. At sinasabi dito, no,
ang naghasik sa dawagan, ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Sa madaling salita, yung mabuting binhi na baliwala dahil naging makamundo. Pero anong pinawagan sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno sa araw na ito, mga kapatid? Mabuti ang binhi ng Panginoon. At kung mabuti ang binhi ng Panginoon, dapat ang puso natin mataba. Dahil ang pusong mataba, ang lupang mataba, pagyayabungin ang binhi. Kaya mga kapatid, siguro magandang tingnan po yan sa puso ng bawat isa sa atin. Walang masamang binhing ipinagkakaloob ang Diyos. Lahat ito'y mabuti. Pero baka ang puso natin matigas. Ang puso natin mabato. Ang puso natin madamo. Dapat ang puso mataba upang ito'y lumago, upang ito'y mamunga. Alam niyo mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang mga magulang ng mahal na Birhen, si San Joaquin at si Santa Ana. Sila din ay tumanggap ng binhi. Ngunit yung binhing tinanggap nila, hindi nila sinarili. Pagkos yung binhing tinanggap nila, tunay na namunga. Bakit? Dahil ang bunga, ibinahagi. At kanino ibinahagi ang bunga? Sa mahal na Birhen. At paano namunga ang mahal na Birhen? Dahil nakita niya sa kanyang mga magulang ang mabuting binhing itinanim ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, dapat din tayong magtanim ng binhi. At anong klaseng binhi ang tinatanim natin? Kabutihan, pag-ibig, kapayapaan, hustisya, at katotohanan. At paano natin to dapat na ipapakita? Maging mabuting halimbawa. Maging mabuting ehemplo. Kaya panawagan ko po sa mga magulang, minsan po kasi ang mga magulang sasabihin sa mga anak, dapat lumaki ka ng maayos, dapat lumaki ka ng tama. Sasabihin ng mga magulang sa kanyang anak, huwag kang magbisyo, masama yan. Pero kapag nakita mo naman ng magulang, sila pa ang nangunguna sa bisyo. Binhing mabuti. Sasabihin ng magulang sa kanilang mga anak, o anak, huwag kang uuwi ng gabi ha. Pero makita mo ang magulang, madaling araw nang umuwi. Anak, bawal kang magsugal ha. Makita mo yung nanay maghapon nagbibingo sa kanto. Yung mabuting binhi na itinatanim natin sa ating mga anak, nagmumula din sa ating kakayanan na maging mabuting ehemplo at halimbawa. Si Maria, tinaniman ng binhi ng Diyos. Pero mas namunga ang binhi na yon dahil mataba ang kanyang puso. At naging mataba ang kanyang puso dahil pinangalagaan yon ng kanyang mga magulang. Naging mabuting binhi. Naging mabuting halimbawa. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tingnan natin ang ating mga sarili bilang tumatanggap ng binhi. Ano ba ang puso mo? Puno ng galit, sama ng loob,
makamundo, o handang laging tumanggap sa binhing mabuting ipinagkakaloob ng Diyos? At kung ikaw ay tumatanggap ng binhing mabuti na tinatanggap mo sa Diyos, nawa, ikaw din ay maghasik ng binhi sa iyong kapwa. Pero nawa ang binhing iyong inawasik, mabuti din, maganda din. Kung ganyan lamang po ang mundo natin ngayon, wala ho sigurong naghihirap, walang naghihikahos, walang namamatay kung saan-saan, dahil ang winawasik, mabuting binhi na nagmumula sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, lumapit po tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno upang ang kanyang binhing itinanim sa atin, matanggap natin sa ating mga puso ng buong buo, dahil ang puso natin mataba, at kung ito ay mataba, ito ay lalago at mamumunga. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kasama ni San Joaquin at Santa Ana, magtiwala tayo sa Panginoon na nakaalam ng mga pangangailangan ng ating mga pamilya at ng pamayanan ng simbahan. Ang ating panalangin, Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga magulang naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga anak naway laging magmahal at gumalang sa kanilang mga magulang at mga ninuno. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga mag-asawang nagkakalayo naway muling matuklasan at pahalagahan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Sa mga yumaong miyembro ng ating pamilya, naway ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ng mga taong humihiling ng ating mga panalangin at dasal. Panginoong Diyos, basbasan mo ang aming mga tahanan, pagbuklorin mo ang aming mga anak na lalaki at babae sa nag-iisang pamilya ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapaginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbungang punyagi ng inyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pag-ibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nilupong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo, upang ang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hinihiling namin kaming nagsalo sa pagkainlaan sa mga anak, ay pabanalin mo sa espiritu ng iyong pagkupkop sa aming lahat. Sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.